So hello, target natin ngayon ay ma-demonstrate paano ba natin ginagawa ang pag-run sa OpenFOAM. So nakikita nyo na naka-display ng mga files ay yung mga binigay ko from Ule. So ang gagawin natin is again buksan natin tong Ubuntu and while Ubuntu is loading up, gagawin lang natin is i-extract lang natin lahat ng uh, binigay ko na file. So, yung zero.org, extract lang natin dito. Yung base.org, extract lang din natin dito. Then, yung geometry na folder, extract lang din natin siya dito. So, meron ka ng tatlong folders na nagawa. So, itong base na folder na to, dito naka-contain yung constant, saka yung geometry na folder. Eventually, ito yung i-replace natin. So, best i-empty natin siya. Then, nandito din yung system na folder. So, nandito yung mga parameters mo. So, before you start anything, since we're targeting to do it using parallel processing, so titignan muna natin yung sa PC natin, kung ano yung capacity niya. So, nakalista rito, number of socket, isa. So, nag-iisa lang naman yung socket niyan. Pero pwede din naman eventually na kapag parallel processing, it will also involve many sockets and many nodes. So, pag many nodes, many computers. Pag sockets, meaning hindi na lang siya CPU, pati GPU, tinatap mo na din siya. Pero ang focus lang natin, since laptop lang muna, cores lang muna yung bibilangin natin. Although, walo yung processors, ang bibilangin natin is yung number of cores. Yun yung ilalagay natin sa decompose par. So, sa decompose par dictionary, which dictates kung ano yung parameters na i-run ni decompose par na command, which divides it into different partitions, meron kang actually apat na methods. So, meron kang manual na decomposition, meron kang hierarchical decomposition, meron kang simple na decomposition. So, pag sinabi mong simple, sasabihin mo lang, within these 4 partitions, along X, hatiin ko siya into 4. Wala akong babaguhin sa Y, wala akong babaguhin sa Z. Kapag sinabi mo na hierarchical, tinutukoy lang natin ano yung magiging order ng hatian. So, pag sinabi ko na Z, Y, X, uunahin ko muna siyang hatiin based dun saan nilagay ko along the Z. So, nakalagay lang dito isa. So, walang hatian dyan. Then, after nun, hahatiin ko along the Y. Then, after that, saka ko sila hahatiin along the X. Pero ang ginamit natin is si Scratch. Si Scratch, ang ginagawa niya, isinahati niya into equal number ng cells, while at the same time, hinahati siya in such way na yung faces between yung mga partition, so yung mga siyempre, pag hinati mo yan, may mga faces that communicates yung data from processor 0, for example, to processor 1, from processor 1 to processor 2. At tinutukoy lang dito, pag sinabi mo na Scratch, hinahabulin niya na almost equal. So that, parang sabay-sabay matatapos lahat ng computation, while at the same time, equal din yung parsing na nangyayari between partitions. So, ayan, sinet ko na siya na 4. So, depende sa number ng cores nyo, yes, number of cores, yun yung ilalagay nyo na number of subdomains. Siyempre, nandito na rin yung Black Mesh Dictionary. So, pwede mo na rin siyang i-define. Depende sa geometry mo. What I would recommend is yung mga ilalagay mo na X-min at saka X-max is 5 times the height ng building na gusto mong i-simulate. Yung gusto natin i-simulate na building is 8 meters high. So, to the very least, meron kang 40 meters. And actually, kung i-consider mo din yung given na dimensions, sabi is 1:4. So, meron siyang width na 8 meters. So, pwede natin itong baguhin na may extra pang 8 meters. Ay, 16 meters pala yung width. So, may extra din na 8 meters to. So, magdadagdag ka din ng extra na 8 meters dito, extra na 8 meters dito.
Tapos, 5 times height din yung allowance with respect to Z. And this is 5 times height lang as is. Pero kung idadagdag pa natin yung building, so considering that allowance, dapat 48 meters yung height ng ng computational domain. Tinutukoy na lang dito sunod, ilan yung hatian along X. Ang target ko na size ng cell is either 1 by 1 by 1 or 2 by 2 by 2 or 4 by 4 by 4. So, dapat in multiples of 2 para malinaw yung levels natin. So, dito, since 48, 96 meters yung length niya along the X. So, kung halimbawa nilagay ko na 48, so 2 meters yung hatian niya along the x-axis. Dito, total niya is 176. So, pwede kong sabihin dito na 88 number of parang subdivisions along the Y. Along the Z, 24 kasi 48 yung total length niya. So, this will create me 2 by 2 by 2 na cells. Balikan din natin yung finite volume schemes. Ito yung diniscuss natin sa lecture. Ano yung mga gagamitin? So, again, DDT schemes, steady state. So, eventually, para siyang, hindi niya concern yung mga transient talaga. Pseudo-transients yung gagawin niya. Gradient schemes, so linear lang, default linear. So, mag-interpolate ka between the parent cell and the neighbor cell. Divergent schemes, default ay wala kasi kailangan nating specify na lahat ng divergence na term na pwedeng lumabas doon sa governing equations mo, dapat meron siyang kanya-kanyang formulations. So, tinutukoy lang yung divergence. This is yung phase value na velocity. The phase. Ito naman yung velocity. This is yung from the previous time step, yung phi. Yung u is yung current na velocity na gusto mong hanapin. So, this is basically yung divergence na term mo. Tinutukoy lang natin, bounded, tapos, so bounded siya, meaning, limited siya dun sa value ng parent na cell. We use yung Green-Gauss's method, linear upwind, so, parang from the upwind apart, pero pwede naman din nating ilagay na linear ito. Pero sino-check lang niya, nasan yung upwind na, parang based dun sa velocity ng parent na cell, madedetermine natin ano yung upwind na cell. From the upwind na cell, dun ka magli-linear interpolation ng kung ano man yung gradient ng u. Yung gradient ng u ay makukuha based dun sa grad scheme. So, pwede mong ilagay dito na grad u, then pwede mong ilagay yung iba pang pwedeng gradient na lumabas sa equation. So, pressure, linear lang din. So, pwede mong i-specify dito. Tinutukoy lang niya yung gradient of u, yung ini-interpolate mo using the linear upwind na scheme. Divergence, phi, at saka omega. So, this is yung transport ng omega, yung flux ng a specific rate of dissipation. So, gumagamit lang tayo ng limited linear. Although limited linear to, dahil nilagay natin na 1, basically linear na rin yung nilagay natin. Pero pag nilagay natin na 0, upwind, kapag nilagay natin ng between 0 and 1, it's parang interpolating between what you're getting from upwind na scheme and what you're getting from linear na scheme. So remember that if this approaches 1, tumataas yung chances ng instability, pero tumataas yung accuracy. Pero once na it approaches 0, pag lumalapit siya sa upwind, it decreases yung accuracy pero nagiging stable yung solution mo. This is yung transport ng turbulence kinetic energy, same lang din. This is yung transport ng mean rate of dissipation, which is linear lang din. Ito, dinerecho na lang din natin. This is yung divergence na scheme. This is yung phase value ng gradient at u. So, yun lang yung tinutukoy natin. Gumagamit din ng linear na schemes. For the Laplacian schemes, meron kang linear, tas limited, tas meron pang correction ng konti, tapos 0.33. So, it's basically between
linear, at saka upwind. So, pwede nating laruin to between 0 and 1. So, it's really up to you. Then, makikita mo rin naman yung difference, particularly sa regions na highly dissipative. So, sa corners, makikita mo kung anong magiging epekto ng ilalagay dito. Interpolation scheme, so for any any values na hindi naapektuhan ng this is more of pag nagse-set up ka ng boundary conditions. So halimbawa naglagay ka ng profile, tapos you're initially assigning a cell-centered or face-centered na value. Paano mo siya i-interpolate from that profile? So we assume a linear scheme. Tapos this is yung surface gradient na scheme. So we use yung limited corrected. So ito dapat magkapareho sila ng Laplacian schemes because yung Laplacian schemes ay nagre-rely kay pag-estimate ng surface gradient as we discussed dun sa slides. Wall distance, ito yung ginagamit kadalasan for the SST-K omega na scheme. So parang kasi kailangan natin ng wall functions dito. And sinasabi lang natin ng measurement. Tapos meron kang solution na file. Dito mo naman pwedeng i-set up yung relaxation factors. Na-discuss ko na to, yung relaxation factors kung gaano mo ba gustong kabilis mag-progress yung solution mo. So if we leave 1 as is, so that could result to instability. Pero once na dinidecrease mo near 0, yes, tumataas yung stability, pero bumabagal yung pag-solve natin. So ito yung kailangan nating balansin out of the two. Now, if we check yung mga solvers, meron kang P, meron kang U, meron kang K, meron kang omega, meron kang epsilon. So all of them are matrices. Tinatanong lang paano mo isosolve yung bawat value na yan when the push needs and actually it's the term dun sa Piso algorithm na typically nagsisimula sa velocity predictor, tapos meron kang velocity corrector. So ito Gauss-Seidel daw yung gagamitin. Pwede naman Gauss-Jordan pero ang bagal. Yung Gauss-Seidel is ina-update niya agad yung values dun sa solution mo. So na-discuss naman to in your C25. Yung P, ang kaibahan lang is meron kang geometry agglomerated na method on which ginagamit mong pang fit is a Gauss-Seidel. So geometry agglomerated method, magsisimula siya na magka-clump siya ng larger na cells, then doon niya gagawin yung momentum balance. Yung sa continuity equation. So yung pressure corrector na term mo. Tapos paliit ng paliit, nire-repeat mo yung pressure corrector hanggang sa ma-reach na yung actual na cells, then maayos na yung pressure corrector mo. Mas mabilis kasi mag-converge kung ganun mo siya gagawin. Rather than magsisimula ka sa maliliit, then sobrang daming terms, medyo magiging unstable yung solution mo. Same goes with omega, Gauss-Seidel lang. Same goes with epsilon, Gauss-Seidel lang. So ito yung kino-communicate ng FB solution na scheme. Now, ito ngayon yung magiging base na folder mo. So base. So dito natin siya ilalagay. Delete natin to. Then kakopy natin tong 0.org na folder. So nandito yung field files natin na pair. So ito na siya. Ito na yung laman niya. So meron kang U, P, omega, nu, T, K, epsilon. So lahat ng field variables na diniscuss natin earlier. So, dapat nakaspecify siya dito. Nilagay muna natin sa 0.org para hindi mapakilaman ni SnappyHexMesh kung ano yung laman ito. Ito yung i-discuss natin in the future lecture. So, yung wall function, kailangan natin itong i-discuss para maayos yung modeling ng transport ng epsilon kapag malapit sa walls. Meron kang roof edge, meron kang walls, meron kang eaves. So all of them are no slip condition, so kailangan meron kang wall functions
Apart from that, meron kang front and back and upper wall, which are the slip boundary conditions. So ito yung sides ng computational domain mo, and yung top na face ng computational domain mo. So hindi natin concern yun. We set it to be equal to the slip conditions. For the inlet, mag-ano tayo ng mixing length. So depende ito sa turbulence kinetic energy. So depende sa turbulence kinetic energy, kung binigay mo yung mixing length, siya yung magre-resolve ng epsilon na ilalagay mo. For the outlet boundary condition, ang nilalagay natin is inlet-outlet, tapos typical natin ginagamit is yung internal field. So kukunin niya kung ano yung laman ng internal field. For turbulence kinetic energy, ito yung ilalagay natin. For the inlet, ini-specify lang ano yung turbulence intensity. So, ito siya. So, kukunin niya kung ano yung velocity at the inlet. Tapos, yun yung pangkukuha niya yun yung parameter na gagawin niya para makuha kung ano yung turbulence kinetic energy na papasok into the domain. Tapos, sa outlet boundary condition, inlet-outlet din, plus inlet value, uniform 0. So, supposedly, we set it in this way such that the K retains its value after it exceeds the domain. So, wala siyang papakilaman. Hayaan lang yan lumabas kung sino ang gustong lumabas. Front and back, slip. So, again, the component of K with respect to normal does not change. So, yun yung kinokommunicate natin sa slip boundary conditions. Ngayon, wall functions na naman for the turbulence kinetic energy. So, meron namang mga literature. Meron kasing literatures on this, on how to resolve yung wall function para accurately. Kasi, this would require, kung hindi tayo gumagamit ng wall function, na sobrang pino ng cells near dun sa surface. So, it's best na i-model, yun din naman yung makukuha natin na value. Notice stands for the turbulence viscosity. So, sineset lang natin na initially calculated siya, pero initially uniformly equal to 0 for the inlet and outlet. Then, for the lower wall, gagamit tayo ng wall functions for mu. Lahat ng slip na surfaces, wall functions yung gagamitin natin. Newton-Spalding wall function. For omega, ganun lang naman din yung treatment. So, inlet, same lang din. Mixing length lang din. Outlet, gagamitin inlet-outlet lang din. Tapos, wall functions for the no-slip boundary conditions. Ang concern natin is yung P. So, yung P dito is yung boundary conditions for the pressure. So, internal field, you declare na babasahin mo si initial condition. So, itong include. Tapos, meron nga initial condition. So, hanapin niya kung ano yung value ng pressure. So, kung bubuksan natin to initial conditions, ito yung binabasa niya. Pressure is equals to 0. So, initially, payapa yung computational domain mo. Then, saka mo siya i-initialize. Outlet, uniform fixed value, so constant pressure lang. Lower wall, 0 gradient. Front and back, slip, so slip boundary condition. Pag pressure, 0 gradient dapat siya. So, yun yung mag-indicate na no slip boundary conditions. Apart from that, in default, dun sa mga meron kang ABL condition. So, do not be fooled na ito yung ginagamit natin because iba yung nakalagay sa inlet boundary condition for the velocity. Sa inlet boundary condition for the velocity, tinake natin yung finite actually natin yung TPU wind tunnel test na wind profile. So, at height z equals 0, ito yung velocity niya. At z equals 2, ito yung velocity niya. And so on. So, ganun natin siya i-mix. So, ito, hindi nyo makikita to sa literature. So, ako yung nag-derive myself. So, paano nagawa. So, meron kang zero.org na nakaabang dyan. So, sa constant of folder, sa geometry, doon natin ilalagay lahat ng cases natin. Pero, syempre, gagawin natin is, rename natin, deg 0, then,
We repeat on the angles na meron si TP. So, deg 23, deg 45. Kasi geometry lang yung mag-iiba. Same na boundary conditions. Same na parameters for the simulation. Same na, numerical schemes. And dito natin siya kukunin. Sa geometry, makikita natin, deg 0, nandito yung lahat ng files na kailangan mo. So, balik tayo dito sa deg 0, copy natin towards dito. Tapos, deg 23, wait lang. Excited. Geometry, deg 23, kunin natin to, ilipat natin sa constant geometry na folder ng deg 23. Ganon din sa deg 45. Dito lang din natin to. And, meron kang 68, wait lang, 45 na pala. Constant geometry. Open lang natin yan. Then, 68 degrees. So, buksan natin si geometry, 68 degrees. So, again, naka-yun to. So, bubuksan natin to. Ito yung itsura ng model. So, nakatagpi-tagpi siya na, per patch yung paghati. Instead na isang buong building siya. Mas madali kasing magiging extraction nito ng field files, yung mga surface na value, particularly yung pressure. Madali natin siya makuha kung ginamit natin siya, ginawa natin siya in this manner. So, 90 degrees, then constant geometry, and tadan, kompleto na ang ating setup. So, nandito na lahat ng run na folder. So, deg 0, pwede nating simulan sa deg 0. Then, sa deg 0, gagawin natin, yan na, initialize na natin. So, i-clear ko lang para makita. So, target natin is pumunta sa run na folder. So, ito yung disk B. Tapos, CE197 demo, deg 0. Tapos, nandun ka na sa run na folder. So, gagawin natin is isi-source natin si OpenFOAM. Pero to those who did yung echo ng bash, no need to do this. So, ayan, na-recognize na niya. So, pag tinype ko this time black mesh, mangyayari is, ginawa niya yung domain, tapos, may na-create siya na polymesh file. So, ito siya. So, 2 by 2 by 2 yung sizes ng cell mo. Ngayon, buksan natin wait lang. Nakalimutan pala natin na before pala i-copy sa lahat, so magiging hassle to. Kailangan natin si surface feature saka si snappy hex mesh sa system folder lahat. So, popopay natin siya towards the system folder. Ito, system folder. Ito, system folder. Ito, system folder nito. And sa system folder nito. So, kumpleto na. And bubuksan mo muna for a meanwhile yung surface features. Target natin is magawan ng image na file. Lahat ng STL file mo. Para ma-ascertain natin na mare-refine near doon sa intersection ng edges ng image na file mo yung laman ng polymesh mo. So, bubuksan natin yung geometry para makita natin kung anong mangyayari kapag nirun natin. Since this is surface feature dictionary, yung command nito is surface feature. So, once na nirun ko siya, ginawa niya yung eaves.image. Next, syempre titingnan mo lang. Target muna natin is yung base. Di muna natin sa aming solar panel, pero kung trip nyo sa aming solar panel, pwede mo rin naman gawin. So, next, roof. Surface features. Ginawa niya yung roof. Then, roof edge. Ito yung kanto ng bubong. Surface features. Ginawa niya yung kanto ng bubong. Walls. Surface features.
ginawa niya yung kay Wolf na image. So, okay na tayo for surface features dictionary. Sa system ngayon, bubuksan mo si Snappy Hex Mesh. Again, i-communicate ko naman kung ano ang ginagawa ng bawat isa dito na term. So, before natin i-run, kailangan natin i-verify anong mga parameters na nilalagay natin. So, sa geometry, yung mga STL file, so that dito na rin natin dinedeclare yung name ng patch. So, dapat consistent. Na pag sinabi mong yung roof.stl, that will stand to the roof na boundary condition, walls, eaves, roof edge. So, maglalagay din tayo ng refinement box. We communicate na meron kang isang box na mas magiging finer ng konti yung mga cells doon. So, as I communicated earlier, so this is tinutukoy lang ano yung kaya ng bawat isang processor, then ano yung kaya ng buong computer mo. Ang conversion is 2.4 million cells to 4 gig na RAM. So, this is 8 gig na RAM, so 4.8 million na cells lang yung kaya. Since meron akong 4 na cores, alam ko na pwede ko i-communicate na locally, meron lang 1.2 million akong kayang i-handle. Minimum refinement cells, ito yung mga number of loops na kailangan mo para i-refine yung cells. Pag lumagpas na ng 10, kahit hindi pa maayos yan, tapos na basically yung trabaho. trabaho natin. Then, meron din tayong imbalancing na nangyari. So, kung gusto mong perfect, 0. Pero kung nag-aalaw ka ng imperfection, lagay mo na 10. Tapos yung transition between levels. Na-mention ko na to kung ano yung sinet nyo sa block mesh. This time, sinet ko is 2 by 2 by 2. So, 2 meters will be my level 0. Kalahati nun will be my level 1, which is 1. Kalahati nun, which is 0.5, will be my level 2, and so on. Ang problema mo lang is how you transition, halimbawa from level 2, then magda-downgrade ka, into coarser na cell to level 1. So, kailangan mo muna ng 4 na level na 2 na cells before ka before magkaroon ng level 1 na cells. So, yun yung kino-communicate ni N cells between the levels. Ito na yung explicit feature edge refinement. Dito lang magiging maarte tayo. So, sa features, meron kang roof, meron kang walls, meron kang eaves. May dalawa kang choices dito. Yung una mong choice, isusulat ko lang dito. Hindi naman niya babasahin kapag naglagay ako ng double backslash dito. Ng dalawang slash. So, pwedeng level, then lalagay mo lang level 4. So, kung ano lang yung nasagasaan ng surface, ng edge, yun yung magre-refine to level 4. Yun lang yung tinutukoy niya. Ngayon, etong 0.1 to 4, yung 0.1 around the edge, so distance of 0.1 meters around the edge, yun yung i-refine ko na 0.4. So, mas marami itong mare-refine kumpara dito. So, it's really your choice. And, matakaw lang sa memory kapag mas marami kang i-refine na cell. Pero tumataas naman yung accuracy mo. So, ito yung mga predefined na parameters. Yung roof edge, sinadya ko na 0.05 kasi ito yung thickness ng roof na in-assume ko for the simulation for the meantime. Then, level 6. So, remember, sulat lang natin. Level 0 is 2 meters. Level 1 is 1 meters. Level 2 is 0.5 meters. Level 3 is 0.25 meters. Level 4 is 0.125 meters. So, level 5 is 0.625 meters. Level 6 is 0.3125 meters. So, at least, since 0.5 meters yung sinet, 0.05 meters yung thickness ng roof edge, kailangan to the very least, nandun yung refinement mo. Kaya nilagay ko na level 6, yung refinement dito. So, yun yung dahilan kung bakit ganyan. So, 0.5 meters around the roof edge, i-refine to these sizes yung cell natin. So, again, naglagay ako ng double backslash dito, hindi niya babasahin yan. Huwag kayo magkadala.
kung in-edit. Naglagay man ng edit dyan. Huwag nyo rin naman sundan to na naglalagay ako ng ganito. Unless kailangan yung baguhin yung parameter, pwede nyo gawin yun. So, surface base refinement. So, pwede kong pababain yung refinement ng mismong surfaces ko. So, yung mismong sulok, level 4. Yun yung tinutukoy natin. Yung walls, level 4. Yung sa sulok niya. Yung eaves, yung sulok niya is level 4. Yung roof edge, yung sulok niya is level 6. Remember na si roof at saka si roof edge nag-i-intersect siya. So, that hindi siya mag-error kung sinet mo na yung maximum refinement level mo ay equal to 6. Pero pwede natin itong i-set up to be equal to 2. Pwede natin itong i-set up to be equal to 2. So at least 0.5 meters yung pinakamalaking mesh. So kung hindi naman natin concern yon, roof edge, yan, uniformly sized dapat yung mesh. Yung walls, pwede mong taasan to. Yung walls, pwede natin itong hanggang level 4 lang. Okay na yan. Tapos 2, 4. Wala tayong problema dyan. So para makatipid ng space. Sana hindi, parang tansya ko maghahang to pag masyadong marami. Pero sige. Region-wise refinement. So meron akong refinement box. Tapos meron akong sa roof edge na at least level 6 daw. 0.5 meters from the surface. Pero pwede ko nang iset na 0.1 meters na lang kung paano makatipid ng cells. So within 0.1 meters distance from the roof edge, lahat ng cells doon ay mare-refine. Pero nagawa naman nung sa feature edge refinement yun. Pero best na i-ensure na may implement nga using yung roof edge. Yung mesh selection, so pipiliin mo lang anything outside ng mesh mo. So, hindi dapat sa loob ng building mo yung isa-select mo na location in mesh. Finally, sa pag-add ng inflation layer. So, it's really up your choice. Kung maarte, halimbawa, na-anticipate mo na magiging magiging erratic yung pressure gradient, dadamihan mo yung surface layer dito. So, it's really up for researchers to determine this. So, ilalagay ko lang dito, final layer thickness is 0.05. So, yung walls, hayaan ko lang. So, yung 0.125 is, I believe, level 4. Yun yung kinommunicate ko na minimum level na to. Yun yung kaya nilagay ko na 0.125 to. So, this is level 4, level 4. Ito wala naman siyang refinement at all. Artificially ko lang nilagay na yung final layer thickness. Yung pinakataas na layers, yung layer number 4, for example, would have a final layer thickness of 0.03. Tapos ito kahit bawasan ko rin to na gawin ko na lang 8, gawin ko na lang din 8 para mas makatipid ka sa number ng cells. Tapos, yung expansion ratio, so halimbawa, 0.125 nga yung last na size ng cell. So, yung cell below that would have a thickness of 0.125 divided by 1.2. Yun yung expansion ratio. So, hopefully mag-run, pero pwede naman nating i-abort to, then i-redo using a coarser na mesh. So, i-decompose natin. Kasi gusto natin parallel processing para mabilis matapos. Matagal tayo maghihintay nito. So, hatiin niya into 4 na processor. So, balikan natin to. Ito siya, processor 0. So, ang laman lang niya is yung constant na folder. Kasi wala pa yung field na folder. So, kahit na lumabas sa field transfer yan, dahil hindi niya nahanap yung 0 na folder, hindi siya lalabas. So, MPI run. So, message, parsing interface. Yun yung ginagamit natin para mag-parallel processing. Number of processors ay 4. Snappy hex mesh. Tapos, target natin is i-overwrite yung current na mesh. So, dash overwrite. Tapos, parallel processing yung gagawin natin. So, una niyang gagawin is refinement ng nasagasaan feature edge refinement.
So, nagmumultiply yung cells. So, 117 naging 117,000 naging 139,000, naging 159,000 to every loop. So, ito yung mga levels mo. Binibilang din ilang cells yung na-produce mo for each level. So, level 0, yun pa din. Level 1, and yung number ng cells. Level 2, and so on. So, dumadami na dumadami. So, 200,000. Ako, dumadami na naman. Tapos this time, surface feature refinement naman. So, yung mga faces naman yung nire-refine mo. Tapos, nag-a-adjust na rin yung mga cells surrounding it. So, naging, 486,000 na. Then, dumadami na yung level 6. Dumadami na rin number ng points. Yung minomonitor natin dito, yung cells. So, dapat hindi siya lalagpas ng 4.8 million cells or else hindi tatakbo yung simulation mo at sa 8 gig na RAM. Pero kung mayaman-yaman tayo sa computer, syempre sa RAM, so mga gaming na PC, so yun yung actually tinitignan ngayon ng mga engineers. Hindi na yung pang-gaming na aspect, but rather, kaya niya ba yung gantong simulation? Then yes, tatapos yung surface feature refinement, then saka na niya tatapyasin yung sobra na part. So ito yung removing mesh beyond the surface interaction. So, ito yung babasahin niya yung point na yan, tapos tatanggalin niya kung ano yung nasa loob ng bahay. So, selected for clipping, ang natira is 840,237 cells. So, may natapyas na around 150,000 cells. Then, aayusin na niya ngayon yung mesh after tanggalin yung nasa loob. Kasi, naman siya, hindi naman smooth yung pagkakatapyas. So, meron ulit refinement na mangyayari para maayos ito. Mag-i-introduce ka kasi ng mga parang mga pyramid na cells para ma-fill upan. Hindi naman all the time na hexahedral yung magagawa. So, ito na yung na-produce na cells. So, 2.1 million cells. So, basically, alam mo na nakakatok na to pag ganyan. Hindi na siya nagtuloy-tuloy. So, we need to do it over again. So, tinatansya lang natin. So, 2.1 million cells. Selected for internal refinement. Naku, dami. 1,601 cells. So, na naman to? Dodoble na naman sila. Ganon yung mangyayari dyan. So, marked for refinement ba? Marami. 981 cells. Number of edges, dumami na. So, inaayos lang. Refined mesh. So, meron ka ng 2.9 million cells. Naku, dami na naman. Tapos, meron na 18,000 na cells. Out of Nako, dodoble na naman, magiging 3 million cells na naman to. So, ito yung unbalancing, yung kaninang sinet natin. So, kung perfecto ba yung ating nagawa? Nako, 3 million cells na nga. Ayan, nako, 3 million. Keep it 3 million, please. Para, So, and basically, kung makatok na rin yung laptop, titignan natin yung processor, kaya ng CPU, pero yung memory medyo nasa limit na, malapit-lapit na. Alam ko, kakatok na to eh. Pakunti na lang yung i-re-refine. Konti na lang. Yan, exponential naman yan. So, madodoble yung 2705 na cells. Or matitriple. Anticipate na natin yan. So, 3.7 million cells. So, matagal-tagal kapag maraming simulation. So, ito yung reason kung bakit nag-lecture tayo sa simula. Habang mihintay natin ito. Naku, aabot ba? Aabot ba? Naku, 3.2 million cells. Dumadami na sila. So, by factor of 4 na nag-multiply. So, hintay lang. So, dito pwede mo rin actually maset yung quality ng cells. Pero magkakaroon ng loop within your snappy hex mesh ulit para ma-ensure na yung mga desired na mesh quality mo will be met.
Yan naman din yung isa pang kagandahan nito. Pero again, medyo rough pa siya. Kaya one of my thesis advice si JV, yun yung target niya na instead na dumaan pa sa SnappyHex mesh, pwedeng gagawa na lang siya ng black mesh na file para structured na yung mesh na sasalang for the simulation. Mas konti yung number ng cells and mas mataas yung mesh quality for sure ng mga cells na yon. Yun yung advantage. Then mas maganda rin yung results. Mas efficient yung pag-produce ng results kapag maganda yung mga cells mo. So, yun yung matututunan nyo down the line as you do your CFD practice in the future. So, after 197, kung kinailangan ng trabaho nyo, pwede nyo siyang gawin. So, this is a very handy na skill set. Yan, medyo lumalapit-lapit na. Basta, pag wala na siyang i-refine na cells, doon na siya malapit matapos. So, sinet ko na limit ng shell refinement, I believe, is 50. So, pag konti na lang i-refine niya, konti na lang. 525 na lang. Konti na lang. So, yung cells yung binibilang natin, ito. $59 ba? Lapit na. Naabot. Then, siguro iabang ko na yung para view. So, dito nyo ipopost process lahat. So, ganito yung magiging itsura ng para view nyo. So, babasahin nyo lang yung .foam na file. So, ito mesh regions. Tapos, ito yung mga time steps mo. Pseudo time steps to 1,000 lang actually yung available dyan. Meron kang P, meron kang U. Siyempre, ito, dahil no slip condition yan, for sure, 0 yung velocity field mo. So, paano nga ba siya i-post process? So, habang hinihintay natin siya, paglaruan muna natin to. Initially, so, sagad na sagad daw yung memory. Pag kumatok na yan, hindi na yan tatakbo. Magka-close na lang tong para. So, okay na. Natapos na yung refinement. So, nag-uusog-usog na lang siya ng mga dangling na mesh. Nire-reduce na lang yung mga problem na cells by introducing baffle. And yung mga, mga problem na cells, dinidelete din. So, ito yung pang-balance. So, pag dinidelete mo yung problem na cell, kailangan mo i-fill yung void. Yan yung backflows. So, meron kang preliminary computational domain. So, initially at 0, di na kasi naka-include yung 0 time. Another, na naman. So, ito yung boundary layer na profile. Ito yung diniscuss natin on the first parts ng lecture. So, this is taken from the wind tunnel test ni Ma'am Tan over a DepEd school building. So, yun yung pinapakita dito, yung replication ng study na yun. And wait lang. Tingnan natin. Medyo okay na rito. Remove unreachable sections of the mesh. So, yung paglinis ng mesh mo na lang yung gina. Maganda sana kung nagre-reflect agad dito kung ano yung ginagawa doon. Lang medyo hassle gawin yun. So, sana pwedeng magawa. Pero try natin. So, meron kang velocity. So, meron kang different na functions na pwedeng gawin. Pwede kang gumawa ng contours, pwede kang mag-clip, mag-slice. Threshold, ito yung para sa water. Masasabi lang na, pwede nating iset yung threshold dito. Maganda siyang Pwede natin gamitin yung U. Tapos, iset natin yung lower threshold to be equal to 0. Tapos, iset natin na 10 meters per second yung lower threshold. So, mangyayari lang is magpo-produce siya ng file
na parang hugis kung ano yung magiging itsura ng wind flow. So, ganito yung hugis ni 10 meters per second. Medyo, ano siya, medyo messy pa. Medyo messy nga yun. Selected magnitude, hindi x-component. Naman, magnitude yung gusto kong makita. Hindi yung component. So, makikita mo, ito, 10 meters per second apart. So, para lang mapa-appreciate, buksan natin dito yung geometry natin. Okay. Kasi hindi siya kita. So, yan yung ginagawa ni threshold. So, ito yung 10 meters per second. Pressure yung nakadisplay sa threshold. U dapat. Velocity. So, this is uniformly na 10 meters per second. Ito yung, ang ini-illustrate dito is yung strong separation na region. So, ito yung bago ito yung weak separation na region. So, ibayin lang natin yung kulay. Gawin natin solid color para makita yung mismong fading. So, ganito natin pwedeng i-highlight yung mga separation regions natin by doing yung threshold. So, gagawa siya ng ganito, hugis. Kung ano yung magiging hugis ng threshold. So, yun yung silbi ni threshold. Pwede din tayong mag-streamlines. So, sa streamlines, itong pang-illustrate kung anong itsura ng flow. Oops. Siyempre, dinelete ko si threshold. So, takes time before mag-delete. So, medyo malapit na. So, ito yung computational domain natin. Pwede nating i-wireframe. Ayan yung itsura niya sa gitna. Lagay natin yung P. Ayan yung building. So, ayan yung target nating magawang mesh. Diba? Tapos, this is 5 times height, 5 times height, 5 times height, 5 times height, and so on. So, pwede nating gawin ay stream tracer. Ito yung panggawa ng streamlines. So, kailangan lang ng dalawang points. So, meron akong school building, halimbawa lagay ko na negative 13, tapos positive 13. Tapos lalagay ko na negative siguro after it hits the building na lang, negative 5, tapos at a certain level, so 2 and 2. Sobra pa pala, kailangan 10. So, ayan, yung linyang yan yung gagawa niya ng streamline. So, gagamitin niya is yung U, tapos yung integration direction, ibig sabihin kung saan dadaloy, kung ano yung itatrack niya. Resolution nito kung gaano karaming streamlines yung gagawin niya. If pinrest ko na sasabay-sabay yung pre-processing at saka post-processing. So, pag lumabas na yung final balancing, so ito na, checking phases for error. So, check na rin yung mesh quality. Wala kang non-orthogonal na cells, wala kang skewed na cells. Masaya tayo wala tayong na-produce na ganong cells. So, ina-update lang, pina-final balance lang. Then, it's good to go na yan. Mapoproduce na yan later on. So, concavity is kung may concave. So, ito yung parang along an edge. So, sundan nyo lang yung curve na edge. Medyo magiging problem mo yung concavity sa po sir. And, ayan, hintayin lang natin na ma-write time constant siya. So, matagal lang yung pagsusulat. And matagal din yung pag-process. So, nag-aagaw sila sa RAM. So, sulat na siya. So, using yung mesh parameters, ito yung ginamit natin. Maximum non-orthogonality. Ayan na, lumabas na. So, ito yung itsura ng streamline. So, na-visualize yung
flow natin using yung streamlines. So going to the positive y-axis, so ang na-highlight natin is yung separation region. So ayusin lang natin, lolo ko kadalasan tong part na to. Gawin natin na 50. Yan yung itsura niya. Then, kung gusto mong makita yung loob, bawasan mo lang yung transparency. Yan, nakikita mo na yung itsura ng pag-swirl ng flow sa loob. Tapos, another handy is yung paggamit ng calculator. So, meron kang calculator dito, pwede kang mag-introduce ng panibagong field. So, computed na value. So, kung halimbawa gusto mo kunin yung CP value, kunin mo lang yung value ng P, and so on. So, to demonstrate, ito tayo sa zero deg. Then, ang i-display natin is yung mga patches. Roof, roof edge, tapos walls. Then, syempre, nakalimutan ko, i-click yung I para lumabas. Wait lang, next time. So, yan. So, ayan yung gawin nating surface. Ayos. Then, data analysis, calculator. So, pwede natin dito maano yung CP value. So, pressure divided by 0.5. Na-mention ko na no need to do density kasi naka-divide na by density yung P na pinaproduce dito. Tapos, yung sinet natin na U at 10 meters. So, ito yung from the wind tunnel test ng Chemotlan. Pero yung dide-demonstrate naman dito sa kabila is yung wind tunnel test from TPU. So, ito yung CP values mo. Ayan. So, pwede mo siyang i-process. So, the reason why sineparate natin si wall at saka si roof, ay si wall, si roof, si eaves, and so on, para magawa natin ito. So si eaves lang yung gusto natin tingnan, mare-report natin agad kung ano yung contour niya sa baba. Kasi pag nag-overlap yung dalawa, medyo messy yan. So, nakikita natin kung ano yung CP value sa ilalim. Tapos, ma-isolate din natin kung ano yung CP value sa taas. So, ayan siya. Tapos, pwedeng walls, pwedeng So, that's how you post-process. Then, to export yung values nito, so, halimbawa, i-click mo lang tong, so that naka-highlight to. So, merong data yan, dataset yan. Si-save data mo lang, tapos pwedeng naka-CSV file yan. So, pag naka-CSV file yan, so, pwede natin lagay, tan 0 deg, sample lang, choose arrays to write, yung CP value pwede mong i-export. Naka-point value siya. Wala siyang finite volume. Puro points lang. Yung mga vertices, yung may values na kinalculate natin earlier. So, ayan siya. So, pag kinlik mo okay, i-export niya yan. Naka-arrange siya na meron kang coordinates ng bawat vertices, tapos meron kang CP value for each vertex. So, concerning lang itong roof edge, itong roof lang na to. So, rinse and repeat lang. Gawin mo naman yung sa eaves. Then, apply lang. Then, click mo ulit yung calculator kanina kasi pag ito yung kinlik mo, yung wala yung CP dun sa kalalabasan. So, sakpa lang nagdagdag ng layers. Ito. So, nagdagdag ng layers. Ayan. Ito, pwede mong i-export ulit. So, solely dun lang sa eaves. So, pwede nyo nang gawa ng inverse distance weighing method kung gusto niyo na ma-estimate yung area average na pressure. So, gagawa kayo ng grid. Tapos, dapat mag-fall within those values. Yung mag-highlight lang is anything that falls within dun sa interval na gusto mo ilagay. So, that's how you do post-processing using Paraview. Marami ka pang pwedeng paglaruan dito. Actually.
Hintayin na lang natin yung layer addition. So, ilang cells na bang na-produce niya? Number of cells, 2.5 million cells ba? Bawasan na. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng 8 gig na RAM. Pero 4 gig na RAM, hindi kaya. Ayun lang natin. Ito. So, memory, more likely, memory issues to. So, dumadami yung cells na hinahandle niya. Pag tinitignan mo yung memory, tinitignan mo naman yung CPU. Error. Ako, hindi niya nagawa yung yung layers. So, dahil hindi niya kaya ng memory. So, depende talaga sa PC mo. So, sumablay na siya dito sa part na to. Pwede mong ulitin to with less number ng cells. So, masyado atang maraming nilagay ko na 15 dito. So, ilan ba yung nasa roof edge? Yung sa roof, yung marami. So, 8. Hindi niya kaya na 8 yung gawin. Yun yung problema. So, nag-error siya, pero still, na-write niya yung mesh. Kahit na ganyan, ibig sabihin doon lang sa particular na command lang siya nag-fail. The mesh is still there para lang mapakita kung ano yung nagawa ni Snappy Hex Mesh so far. Reconstruct bar mesh dash constant. So, gagawin niya, i-reassemble niya yung mesh. Tapos, ang target mo eventually, tatanggalin mo at gusto mo kasing tanggalin yan. Kasi i-ano mo naman, i-decompose mo ulit this time with the right na partitioning. Kasi potentially, kay processor 0, ito lang yung naging number ng cells na na-produce after Snappy Hex Mesh. From processor 1, gantong number ng cells. So, medyo siya, medyo inefficient yung kung as is pa rin. Hindi na sila equal yung parte-parte nito. So, kailangan mo munang buuin, tapos saka mo pwedeng partihin ulit. So, na-write na yung mesh. So, to prove, buksan natin yung polymesh. Nandito na siya. So, dumami na yung mga files. Tapos, pwede mo i-check yung boundary kung nandun na yung mga cells mo. So, nandun na yung mga pinasok mo kanina. So, yung roof, yung walls, yung eaves, pati yung roof edge. Nandito na siya. Ayun. So, with that said, after reconstructing yung mesh, rename mo na siya as 0 na folder. Tapos, decompose par. Pag decompose par lang, ito yung error niya. Kasi nandun pa yung mga processor mo. Pero pag nilagay ko yung dash force, i-delete niya muna. Tapos sa kanya, i-decompose. Ngayon, kasama na this time yung 0 na folder. So, hatiin niya equally. So, 637,000 cells. Tapos, yung number of boundary faces, yun yung magkakapareho para same yung communication niya. Same ng boundary faces, same ng processor faces para sabay-sabay talaga sila matatapos. Tapos, MPI run, NP for simple foam parallel. So, pag tinype ko to, dito lahat madi-display lahat ng tumatakbo. Pero kung gusto ko, for example, na may file na akong magagawa, maglalagay ko ng greater than sign, tapos kahit anong name. So, siguro, deg0.text. Dito nyo isusulat yan. So, yun, yung deg0.text. Lalabas yan. Tapos, titignan mo yung processor 0, nandito na rin yung 0 na folder. Nakalimutan ko i-mention, sa constant folder, meron pang dalawang file na nandun. Momentum transport, dito mo isa-set yung turbulence model. So, currently, SSIK omega yung ginagamit. Transport properties, nandito yung value ng nu.
Ito sinama ko lang, pero hindi naman siya talaga i-consider dun sa ano. So, yung nu lang yung hahanapin niya. So, yung nu is yung kinematic viscosity. So, tumatakbo na yung simulation natin and depende sa performance ng computer mo kung gaano tumatagal yung simulation. So, ganito yung lumalabas sa ano mo. So, i-open ko lang ulit. So, time equals 3. So, it take approximately 30 seconds for each time step. So, kung 1,000 time steps yan, meron kang 30,000 na ano. So, 3,600. So, expect mo na 10 hours para mapara niya. So, kailangan nating balansehin yung computational demand sa 30 seconds for each time step. What's times 1,000? 30,000, 3.6, so around 8 hours para tumakbo to. So, hindi naman tatagal yung recording na to hanggang 8 hours. It's best to end today's recording. So, thank you sa pakikinig.